Hello mga Mi! Kamusta mga kabayan ko? Andito ko ngayon sa second floor ng bahay namin. Quick storytelling lang tayo mga Mi ha, kasi nakapag-vlog lang ako pagka may free time. So, ano nga ba yung tatlong bagay na nagustuhan ko talaga dito sa Pakistan? Siyempre, number one Mi, ang pagkain, ang food nila. Ako naman Mi, mas gusto ko pa rin ang pagkain Pinoy kasi mas masarap talaga ang pagkain natin Mi. Kaya lang kung usapang healthy lifestyle, healthy food, mas maganda dito ang mga pagkain Mi kasi dito, lalo na dito sa village Mi, mga homemade talaga ang pagkain dito. Ayaw nila yung mga naka-frozen, yung mga nakakankan, mga nakadelata. Ayaw nila yung may mga preservatives. Kaya makikita yung mga tao dito Mi, may mga edad na sila pero malalakas. Wala masyadong may mga sakit dito. Kahit yung mga babae, hindi naman sila mahilig mag-skincare, di ba? Kaya lang, makita mo makikinis naman yung mga balat nila. Meron nga mamula-mula yung mga mga balat nila. Kasi nga, ang pagkain nila is Mi, talagang may disiplina sila sa pagkain. Lalo na ngayon yung FYP ko sa TikTok, puro CKD sa Pilipinas, puro heart disease, 'di ba? Chronic kidney disease. Dito Mi, wala namang mga ganun kasi yung biyanan ko Mi, may edad na siya pero ang lakas-lakas pa rin ng tulo niya kasi mahilig yan sila sa gatas. Tsaka yung manok nga hangga't maaari. Sabi ko nga, fresh talaga yung ibibigay sa yan, mismo bagong katay ang ibibigay sa iyo yan. Tsaka tuwing season ng prutas, napakamura ng prutas dito. Makabili ka lang ng sometimes ng 50 rupees. Siguro 50 rupees mga nasa 10 peso or 20. 10 peso, 1 kilo ganun. Napakamura Mi. Kasi every month merong season like for example, season ng apple ngayon. Next month, season ng mangga. Next month, season ng strawberry. Kaya lahat ng mga prutas siguro na hindi ko nakain sa Pilipinas, nakain ko dito. Yung mga cherry, strawberry, peach, yan normal lang dito yan. Mga berries. Tsaka hindi yan sila mahilig maglagay-lagay ng mga, di ba sa atin mahilig tayo maglagay magic sarap, betchin, tawag nila sa betchin dito, China salt. Dito wala. Kasi napansin ko dito, pag ang lagay lang talaga nila dito, curry powder, chili powder, asin. Tapos yung pinakampapalasan niya, yung ginger. Basta laging kompleto yan. Ginger, bawang, sibuyas, green chili. Yan, laging kompleto yan. Hindi nawawala yung mga yan. Tsaka kailangan durog na durog, tsaka lutong-luto ang pagkain nila. Mahilig yan sila sa mga salad. Pag may kanin yan, laging may salad. Mahilig yan sila sa mga yogurt. Yan, mahilig yan sila sa yogurt. Yung mga bata, maliliit pa lang, di ba yung mga bata sa atin sa Pilipinas, ang ibibigay yung mga fruit juices like yung mga powdered tang, yung mga juice na mga nakapack. Dito Mi, hindi sila ganun. Sinasanay talaga yung mga bata dito, maliliit pa lang, mga prutas, gulay ang pinapakain sa kanila. Kaya nga lang yung ulam nila laging maanghang. Tsaka kasi minsan lang sila kumain ng kanin dito. Alam naman natin yung kanin mataas sa carbohydrates, sa carbs. Ang pagkain nila dito, ang national food nila is yung roti. Ang roti walang masyadong carbs. Pero syempre ako, kanin pa rin talaga. Nagkakanin pa rin talaga ako. Hindi ako mabubusog sa roti Mi. Kaya lang yung pagdating sa mga prutas, gulay, yun maganda dito kasi napakamura at saka yung mga karne nila Mi. So pangalawa naman Mi ay ang cost of living. Ang cost of living dito Mi, kung meron kang foreign currency like dollar, dirhams, reals, mataas yung chance na magkaroon ka ng comfortable life dito. Mas mataas yung chance na magkaroon ka ng maging mayaman ka dito. Halimbawa Mi, kung ang pera mo ay peso, tapos sa Pilipinas ka tumira, ang 1,000 piso sa Pilipinas, isang araw na lang yan kung medyo gusto mo ng medyo healthy na pagkain, gusto mong bumili ng manok, 3 beses kakakain sa isang araw, tapos ilan kayo sa pamilya nyo. Pambili na lang ng bigas tsaka ng ulam yan. Kulang na ang 1,000 sa isang araw.
dito kung may 1,000 ka na peso, ang 1k peso, pag kinonvert mo yan dito, mga nasa 5 to 6k yan. Yung 5 to 6k napakalaking value na yan dito. Marami ka na mabibili. Mapaabot mo siguro yan ng 1 linggo. Kung ang bibilhin mo lang ay bigas tsaka ulam. Kaya yung iba, mas gusto talaga dito kasi nga marami ka na talaga mabibili sa kung ang pera mo ay foreign currency. Pangatlo na nagustuhan ko dito yung mga celebration nila. Kasi may iba sila mag-celebrate. Pag talagang nagbibigayan yan sila kahit kahit hindi mga mayayaman talagang yan, iba sila mag-celebrate lalo na pag may kasal. Parang piyesta ang kasal dito talagang pabonggahan yung parang maranasan mo kasi, di ba, na magsuot-suot ng iba kasi yung nila dito, yung style nila talagang parang piyesta, may nagpapatunog, inaabot pa nga ng hanggang alas 12 ng gabi yan, may mga kumakanta, sumasayaw, ganun. Tapos nagbibigay ng mga regalo, ng pera. Tapos pag Eid, may nagsasacrifice yan sila ng mga dito, ng mga karne, ng 1 buong baka. Halimbawa, 1 buong baka, tapos papamigay nila yan sa mga kapitbahay nila. Pag halimbawa may bagong panganak na baby, magluluto yung pamilya niya yan, yung mga magulang, bagong panganak ng pagkain, tapos papamigayin sa mga bata, ganun. Basta nagbibigayan sila, kaya minsan hindi ako nagluluto dito. Talaga hindi ako nagluluto kasi nga kada may birthday, may celebration, talagang pupuntahan ka niyan sa bahay, tapos bibigyan ka ng kung ano ng mga pagkain. Tsaka wala dito silang pakialam kahit na nasa village ka, basta may mga celebration, kailangan proper attire ka, yung medyo makikinang-kinang ng mga damit, ng mga sapatos, yan. Kasi ako sa Pilipinas, hindi ko na-experience yan siguro pero alam ko, sa Pilipinas kasi, di ba, pag may birthday, yan, nagbabalot-balot tayo ng mga dito naman, ganun din. Kaya lang, talagang every, relatives, every neighbor, binibigyan talaga nila. Hindi sila madamot yan pag may mga celebration. Talagang nagpapamigayan sila.